Tagal na kami magkakilala ni Marilyn. Ano po ang pangalan ng ating nobyo? Jessie Collie po. Ano ang tawag natin kay Jessie? Be po, Be. Be. Be lang. Baby, babe. Be lang, Be. Be. Maikli lang. Mixi lang po. Oo. Pag sinigaw mo ang Be, alam niyang siya yun. Opo. Okay. Oh, si Be ay nakatira dati dito sa Payatas. Opo. At matagal na ba kayo nagsama? Mga 6 years mahigit po. Si Jessie Cule ay kasama ng kanyang mga kaibigan na si Efren Murillo, Marcelo Daa, Rafi Gabo at Anthony Comendo sa isang bahay sa Payatas nang nagkaroon ng tokhang operation. Ito ang isa sa mga pangyayari na nagkaroon ng survivor, si Efren Murillo. At swerte tayo na may isang nagkwento ng storya. Pero ang itatanong ko kay Ma'am Marilyn, ano yung nalaman mong nangyari mismo kay Jessie? Kung willing ka magkwento, pwede namang hindi. Noong August 21, 2016, araw po yun ng linggo. Pag-alis ko ng bahay kasi namamasukan po ako bilang isang mananahi dun sa Galas. Medyo may kalayuan po sa may Payatas area. Dito po. And then po, pagdating ng mga tanghali, tumatawag po yung landlady ko. Sabi sa akin, Marilyn, emergency, umuwi ka. Sabi ko, bakit Sabi niya, basta emergency. Pero yung kaba ko, iba na Hindi ko po yung pinansin. Ang huli kong tinanong sa kanya is, nasaan si Jess? Ang sagot niya sa akin, nandito, hindi niya po sinabi. Hinintay ko po yung uwian namin hanggang alas 4 ng hapon. Kalakasan po yun ng ulan nang umuwi po ako. Naibig sabihin, yung mga patay, inuulan po dun sa Payatas, na nandoon pa rin sa crime scene. Pagdating ko po ng Litex, sumakay po ako Payatas area. And then pagdating ko po, pagbaba ko mismo sa may 7, sa lugar kung saan kami nakatira, ng jeep, sinalubong po ako ng purok leader namin. Ang sabi, Lynn, patay na si Jess, nasama sa raid. Sabi ko, ha? Umiyak. Nagulat ako. Hindi ko maramdaman na para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang sakit Ngayon, wala na akong ginawa. Pumunta ako sa crime scene. Doon sa may group 9, sa bahay po nila ni Ate Belinda. Medyo baba po yung lugar na yun. Liblib. And then bumaba ako doon. Pagdating ko doon, may mga pulis. Naka-civilian po sila, hindi po sila naka-uniform. Papasok po ako sa bakuran nila Marcelo Daa. Isa po sa doon sa mga namatay. Sabi ng pulis sa akin, hanggang dyan ka lang, huwag kang pumasok. Sabi ko, sir, kailangan ko lang makita. Identify ko talagang yung si Jessie Collie ay nandoon na na patay na. Ang ginawa ng pulis, tinutukan po ako ng baril. Bumalik ako. Natakot po ako And then nung mga iyak na lang po ako ng iyak. Tapos ito na, wala pa yung maya-maya po may dumating na mga SWAT. Anong gagawin ng SWAT doon? Ipatay na yung mga biktima Pumunta po doon sila sa likod ng bahay, nagpaputok para Tapos, ang sabi sa akin, nanlaban daw. Paano man lalaban? Maraming tao. Kung nanlalaban po sila, asan yung mga tama ng baril, yung putukan, yung both sides, baril ng mga suspect at baril ng mga pulis na sinasabi nilang suspect ang mga namatay. Pero wala Dinala po, nung una, po sila pumasok, naglalaro po sila ng bilyar. May nakita po silang mga tao na bumababa dun sa may sa may pataas, nakadalang bayong. Yung pala, akala nila magsasabog lang. Yung pala, mga baril. And then pagdating dun sa bakuran ni Daa, sabi, mga pulis to, taas ang mga kamay. Din tumaas sila ng kamay. Ngayon, 2 lang ata ang napusasan, tapos yung iba cord ng wire ang ginamit sa pagtali ng mga kamay. Doon ako nagtataka, paano nanlaban, nakaposas. Bago nila dinala sa likod ng bahay, yung 5, naghalugog po sila ng mga gamit at ang mga nakuha ay mga gamit ng mga asawa ni Daa, ni Marcelo Daa, mga cellphone, mga pera, mga alas, kung ano po yung kagamitan na pwede nilang pakinabangan. Natapos, wala po silang pinaglagyan na mismong bag ng bata na estudyante, na anak ni Daa, binuhos nilang laman at doon po nila nilagay yung mga gamit na kinuha nila. Paano nanlaban?
And then maya-maya, lumabas sila. Sabi niya, wala. Yun lang, maya-maya po nag-usap ng mga pulis, dinala po sa likod ng bahay. Ang sabi ng pulis sa mga tao na sa labas ng bakuran ni Da, bawal ang cellphone. Siyempre yung mga tao takot. Andun lang sila sa likod, nakikinig, hanggang sa may marinig po silang putok at sumisigaw na aray-aray. Yun ba yung nanlalaban? Na maya-maya, mayroon na namang putok na magkasunod. Tapos sabay labas ng pulis. Ako babanggitin ko po dito yung pulis eh. Si Alan Formialesa. Isang baril niya lang ang umuusok. At ang sabi sa kanila, sa mga tao dun sa labas ng bahay ni Da, nanlaban eh. Nanlaban, dapat nagtakbuhan yung mga tao na nandoon sa tapat ng bahay nila Da, pero hindi, nandoon lang. And then maya-maya, hinayaan po nilang nakahandusay na po doon yung mga patay. Iniwanan po nila. And then sa kabutihang palad, meron po kaming isang survivor. So ang survivor na to ay si Efren Murillo, na bukod tanging unang binaril ni Formialesa. Tinutok malapitan yung baril sa dibdib niya. Pero sa kabutihang palad nakaligtas po siya. And then gumapang, after na lumabas yung pulis, binalikan pa si Marcelo Da. Binaril sa ulo. Buti na lang siya hindi po binaril ulit. Kasi akala ng pulis, napuruhan niya sa dibdib kasi malapitan niyang binaril. Pero naka-slide ng ganun si Murillo. Ang tama ng bala is here, tagos dito sa tagiliran. Mga ilang seconds lang po yun, nagpatay-patayan po si Murillo, and then, nang naramdaman po niya na wala ng tao sa labas, natapos na nilang pinatay yung tatlo, agad-agad po siyang gumapang. Pababa ng bundok, hanggang sa kabilang iba, yung nakarating po dun sa highway. Pagdating dun sa highway, dinala po siya na humingi po siya ng tulong dun sa mga, nakilala niya na nakatambay na jeep na nagpapagasolina. And then dinala po siya sa may Montalban. And then tinulungan po siya ng ng mga doktor doon, pero hindi nila kaya. Doon mismo sa malapit na pulis, doon sa malapit sa center na pinagdalhan kay Murillo, is doon may pulis doon. Mabuti naman yung pulis na tumulong. Bago dinala nila sa ospital, idinaan nila sa Station 6, pero sa hindi nila po binigay dun sa taga Station 6. Na nandoon na sila sa Batasan, dinaan nila kasi nakarating na po dun sa Batasan yung yung ambulance eh. Inangat ni Formialesa yung van. Ang sabi, nagmura siya. Yung iba, kanina pa kita binaril, buhay ka pa, yung iba kasama mo patay na. Hindi nagmakaawa to si Ate Victoria na siyempre, ina siya. Kahit anong mangyari, hindi niya binitawan yung anak niya. Ang higpit ng pagkayakap siya, nagmakaawa siya doon sa pulis ng Montalban na, Sir, wag niyo kaming ibigay sa kanya. And then nakarating po doon sila sa S Avenue, nakasunod yung mga pulis. Right after noon, nakasunod ang abogado at kinasuhan si Efren Murillo ng direct assault. Pagkatapos, habang nasa ospital, kami naman po, nag-aasikaso po sa mga patay namin eh. Dito po tayo, ma'am, kay Jessie Cule po, yung patay niyo. Pagkatapos na nung inasikaso po namin, pumunta po kami sa punerarya. Nagulat kami, hiningan kami ng 43,000. Kami na yung namatayan, kami pa yung na walang pera, hiningan kami ng 40,000. Sabi ko, bakit ang laki? Kasi yun daw po yung patakaran ng pag namatay na adik. And then, gabi, naglalamay ang mga tao, takot. Alas 10 na ng gabi, wala na pong tao, ako na po yung nagbabantay. Naulanan si Jessie sa labas. Yung kabaong niya muntik na matumba. Sobrang lakas ng ulan. Ako lang mag-isa. Huling tanong po, ma'am. Ito lang po. Kung kasama sa alaala nyo na si Jessie Cule sa loob ng kabaong niya, muntikan mahulog sa gitna ng ulan at nag-iisa ka, ngayon po, ang dami nyong kasama. Ang daming nanonood, nakikinig, nakikiramay. Ano po ang gusto nyong maalala tungkol kay Jessie? Yun siya, pag umaga po siya po yung naglaluto siya, hinahayinan niya po ako ng pagkain. Sinasandukan niya po yung pinggan ko. Ang masasabi ko lang po kasi, lahat po tayo nagkakamali eh. Pero lahat tayo may pagkakataong magbago. Ba't hindi yun binigay ng mga pulis? Hanggang ngayon, umaasa kami na magkaroon ng hustisya. Kaya po, hinihikayat ko po lahat ng mga nanay na nandito. Huwag tayong matakot. Tayo po yung pinatayan, hindi tayo po yung pumatay.
Kaya magkwento po tayo na magkwento kahit hindi tayo po nakaano pa ng hustisya sa ngayon. Pero sa darating na panahon, makakamtan natin kung hindi man dito sa mundo, merong taas po na magbibigay ng hustisya para sa ating mga mahal sa buhay na pinatay ng mga pulis. Ano po ulit ang pangalan ng nobyo nyo, Nay? Jessie Cooley po. Si Be. Bebe po. At siya ang nagsasandok, siya ang Yes po, naghahain, yun ang- siya ang nag-aalaga. Yes po. At miss na nyo siya. Yes po. Ni minsan po, hindi po ako nun sinaktan. Ni minsan, hindi po ako dinapuan ng kamay pag tuwing nag-aaway kami. Never. Kaya kahit sabihin nilang ganun lang siya, oo, aminado naman po ako. Na nag-addict po siya. Oo. Pero hindi sapat na dahilan yung para patayin na nakaluhod. Nagmamakaawa siya sa pulis eh. Yung hindi ko po makakalimutan eh. Na minsan umiyak po ako nung gabi na yun. Nilapitan po ako ng witness. Ang sabi po sa akin, ate, ako po yung nakakita. Huling pinatay po si Kuya Jess ng mga pulis. Lumuhod po siya yumakap. Nagmamakaawa sa pulis at huling binanggit ni Jess, Sir, kung mayroon man po akong kasalanan, ikulong nyo na lang po ako. Pero hindi yung binigay ng pulis sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Marilyn.